Pinagtaksilan sa mismong gabi ng anibersaryo. Si Isabela, ang mayamang tagapagmana, ay itinuring na basahan ng asawang si Marco. Isang lantang bulaklak ka lang walang silbi. Ang masakit na turing sa kanya habang nilulustay ang kanyang yaman sa ibang babae. Ngunit sa likod ng maskara, bilang isang grab driver, sisimulan ni Isabela ang isang madugong laban ng katarungan. Sino ang huling tatawa kapag ang lahat ng baho ay bumalik sa mga traidor? Isang kwento ng pagbangon, pagtitiis, at tagumpay. Hindi na siya magtatagal sa niya. Kaunting tiis na lang. At sa atin na ang lahat ng pagmamay-ari ng mga Roxas. Konting acting na lang na kunwari ay concerned husband ako. At kapag napirmahan na niya ang huling dokumento, itatapon ko na siya sa pasilidad kung saan wala nang makakarinig sa mga huhuling hininga niya. Ang mga salitang yon ay parang mga talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Isabela sa likod ng makapal na kurtina ng kanilang beranda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang isang maliit na kahon na nakabalot sa mamahaling papel. Sa loob niyon ay isang relo, isang simbolo ng 5 taon ng kanilang pagsasama. 5 taon na akala niya ay puno ng pag-ibig at katapatan. Ngunit ang boses na narinig niya, ang boses ni Marco na puno ng panunuya at pagkamuhi, ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa isang magandang panaginip na naging bangungot. Sa gitna ng kanyang panginginig, naramdaman ni Isabela ang init ng lagnat na kanina pa sumusubok na magpabagsak sa kanya. Buong hapon siyang naghanda, nagluto ng mga paboritong putahe ni Marco at tinuon ang bawat natitirang lakas upang gawing espesyal ang gabi ng kanilang anibersaryo. Ngunit heto siya, nagtatago sa dilim, habang ang asawang itinuring niyang mundo ay kasama ang ibang babae sa mismong hardin ng kanilang tahanan. "Hon, you're so bad." Marinig niya ang malanding hagikik ni Sanya, ang babaeng itinuring niyang kaibigan. Pero paano kung makahalata siya? Matalino si Isabela. Baka malaman niyang dahan-dahan nating nilalason ang isipan niya. Tumawa si Marco. Isang tunog na dati ay musika sa pandinig ni Isabela, ngunit ngayon ay tila kuko na kumakalos sa yero. "Isabela, tanga ang babaeng yun pagdating sa akin. She's too fragile, too emotional. Isang matamis na salita ko lang, nakakalimutan na niya ang lahat. Hindi niya alam na ang bawat bitamina na ibinibigay ko sa kanya ay ang dahilan kung bakit unti-unti siyang nawawala sa sarili." Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Isabela. Ang kahon ng relong hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Hindi ito naglabas ng malakas na tunog, ngunit sa pandinig ni Isabela, ang pagtama nito sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang tiwala. Ang salamin ng relo ay nagkaroon ng mga bitak, katulad ng kanyang puso na ngayoy nagkakapira-piraso. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang pamamanhid ng kanyang buong katawan. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, gustong lumabas, at harapin ang 2 demonyong nasa harap niya. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging tubig. Napasandal siya sa pader. Ang malamig na semento ay tila naging paalala ng kawalan ng init sa kanyang pagsasama kay Marco. "Happy anniversary, Isabela," bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, mainit at puno ng pait. Bumabasa sa kanyang maputlang pisngi. Ang bawat patak ay tila naghuhugas sa mga kasinungalingang pinaniwalaan niya sa loob ng 5 taon. Tumalikod siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin. Sa gitna ng dilim ng kanilang mansyon, na ngayoy tila isang malaking libingan ng kanyang mga pangarap, isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan siya magiging biktima sa sarili niyang tahanan?
Hanggang kailan niya hahayaang ang taong mahal niya ang maging mitya ng sarili niyang kamatayan? Sa gitna ng sakit at panghihina, isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na mas mainit pa sa lagnat na nagpapahirap sa kanya. Alam niya, hindi na siya maaaring manatiling ang Isabela na kilala ng lahat. Kung ang buhay niya ay isang biyahe na unti-unting pinapatakbo ni Marco patungo sa bangin, kailangan na niyang agawin muli ang manibela. Ngunit paano niya gagawin iyon kung ang mismong katawan niya ay unti-unti nang bumibigay? Ang bawat hiyas na nakasuot sa aking leeg ay tila mga kadenang dahan-dahang sumasakal sa aking paghinga, at ang bawat mamahaling gamit sa silid na ito ay saksi sa aking pagkabulag. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Isabela. Sa gitna ng dilim, habang ang anino ng lagnat ay pilit na humihila sa kanyang kamalayan, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mga alahas. Isa-isang lumapag ang mga ginto at brilyante sa ibabaw ng metal na mesa, ngunit ang tunay na bigat na nawala ay ang huwad na dangal na ibinigay sa kanya ni Marco. Kinuha niya ang isang lumang backpack, ang tanging gamit na hindi binili ng pera ng kanyang asawa, at inilagay doon ang ilang piraso ng damit at ang mga legal na dokumentong iniwan ng kanyang ama. Lumabas siya ng mansyon nang hindi lumilikha ng anumang ingay. Ang mahinang pag-angat ng trangka ng pinto at ang banayad na pagdausdos ng kanyang mga paa sa makinis na sahig ay tila isang nakakabinging paalam. Hindi siya lumingon. Alam niyang kapag lumingon siya, baka makita niya ang bakas ng babaeng naniwala sa pag-ibig, at ang babaeng iyon ay kailangan na niyang iwan sa nakaraan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit na paupahan sa Tondo, isang lugar na malayo sa kinang ng Forbes Park. Ang hangin dito ay amoy usok ng tambutso at tuyong isda. Isang amoy na dati ay hindi niya matatagalan, ngunit ngayon ay tila amoy ng kalayaan. Ang silid ay maliit. May isang bintanang bahagyang nakabukas kung saan pumapasok ang ingay ng mga batang naglalaro sa labas at ang init ng sikat ng araw na tumatama sa bubungang lata. Sa loob ng isang linggo, natutunan ni Isabela na kumain ng dilatang sardinas na hinaluan ng maraming tubig para tumagal, at matulog sa isang manipis na banig na inilatag sa malamig na semento. Sa gabi, ang tanging kasama niya ay ang pag-ungol ng makina ng lumang kotse ng kanyang ama na nakaparada sa ibaba. Isang lumang Toyota na matagal nang hindi nagagamit, ngunit nananatiling matatag katulad ng kanyang determinasyon. Isang umaga, tinitigan niya ang kanyang sarili sa maliit at basag na salamin. Isinuot niya ang isang malapad na jacket, itinali ang kanyang buhok sa ilalim ng isang kupas na cap, at tinakpan ang kanyang mukha ng isang itim na face mask. Wala na ang donya ng mga Roxas. Ang nasa harap ng salamin ay si Bella, isang simpleng driver na handang lumaban para sa bawat sentimo. Ang kanyang unang pasada ay isang matandang babae na may dalang maraming basket ng gulay. Ang mahinang pagbukas ng pinto ng kotse at ang mabigat na pag-upo ng matanda sa likuran ay nagbigay ng kakaibang kaba sa dibdib ni Isabela. "Ayos ka lang ba, Hija? Mukhang nanginginig ang iyong mga kamay sa manibela." Tanong ng matanda habang pinupunasan ang pawis sa noo. "Oo po, nanay. Medyo naninibago lang po," sagot ni Isabela. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses na may halong Taglish, ang huling bakas ng kanyang nakaraan. "First day ko po kasi as a Grab driver." Ngumiti ang matanda. Isang ngiting puno ng mga kulubot na tila mga mapa ng karanasan. "Ang buhay ay parang pagmamaneho lang, Hija. Minsan, malubak ang kalsada at madilim ang paligid. Pero hanggat hawak mo ang manibela, ikaw ang magdidikta kung saan ka hihinto. Huwag kang papayag na maging pasahero lang sa sarili mong buhay." Ang mga salitang yon ay tila isang mainit na yakap sa nanlalamig na puso ni Isabela. Sa bawat kanto na kanyang nililiko, sa bawat pagpreno sa gitna ng traffic ng Manila, unti-unting nabubuo muli ang kanyang pagkatao.
Ang sakit ng pagtataksil ni Marco ay naroon pa rin, parang isang malalim na sugat na tumitibok-tibok sa tuwing sumasagi sa isip. Ngunit ngayon ay may kasama na itong layunin. Isang gabi, habang nakaparada siya sa gilid ng isang kalsada para magpahinga, biglang yumanig ang kanyang cellphone dahil sa isang bagong booking. Ang bawat pagtibok ng ilaw sa screen ay tila isang babala. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pick-up point. Ang address ng isang mamahaling restaurant kung saan laging nagdi-dinner si Marco. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng paparating na unos. Ang kanyang mga daliri ay nag-aalinlangan sa ibabaw ng screen. Kung tatanggapin niya ito, kailangan niyang harapin ang lalaking sumira sa kanya. Ngunit kung tatanggihan niya, paano niya malalaman ang susunod na hakbang ng kalaban? Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng manibela. Sa gitna ng katahimikan ng loob ng kotse, tanging ang sarili niyang paghinga ang naririnig niya. Mabilis, mabigat at puno ng takot. Pinindot niya ang screen. Tinanggap niya ang booking. Habang papalapit siya sa maliwanag na bukana ng restaurant, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na nakatayo sa tabi. Ang bulto ng lalaking nakatayo sa ilalim ng maliwanag na arko ng restaurant ay walang iba kundi si Marco. Suot niya ang isang mamahaling suit na tila bahiyas na kumikinang sa ilalim ng mga dekoratibong ilaw. Ngunit sa paningin ni Isabela, ang bawat tahi ng tela niyon ay tila isang sumpa. Sa tabi ni Marco ay nakasandal si Sanya. Suot ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay habang ang kanyang kamay ay nakapulupot sa braso ng asawa ni Isabela. Ang dahan-dahang paghinto ng gulong sa tapat nila ay nagdulot ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng kotse. Naramdaman ni Isabela ang pamamasa ng kanyang mga palad sa loob ng manibela. Inayos niya ang kanyang face mask at hinila pababa ang kanyang cap. Pilit na itinatago ang bawat bahagi ng kanyang mukha na maaring makapagbigay ng pahiwatig kung sino siya. Ang marahang pagbukas ng pinto sa likuran ay naglabas ng isang pamilyar na halimuyak. Ang pabangong ginagamit ni Sanya, ang parehong pabango na regalo ni Isabela sa kanya noong nakaraang buwan bilang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Ngayon, ang amoy na yon ay tila isang lason na dahan-dahang pumupuno sa maliit na espasyo ng sasakyan, sapat na upang magpabaligtad sa sikmura ni Isabela. Ang tagal naman nito, Hon. I told you we should have brought the Mercedes. Reklamo ni Sanya habang pabalibag na nauupo sa backseat. Ang pag-uga ng sasakyan sa kanyang bigat ay tila isang insulto sa alaala ng kotseng ito na pag-aari ng ama ni Isabela. Hayaan mo na, Sanya. This is just a short ride to the penthouse. Ayaw nating may makakita sa atin na gumagamit ng sariling sasakyan sa ganitong oras. Sagot ni Marco nang may malamig na tono bago tuluyang sumakay at isara ang pinto nang may bigat na naramdaman ni Isabela hanggang sa kanyang dibdib. Nagsimulang paandarin ni Isabela ang kotse. Ang bawat pag-andar ng makina ay tila isang hakbang patungo sa isang impyerno na siya mismo ang nagbukas. Sa rearview mirror, nakikita niya ang anino ng dalawa. Hindi sila nag-aalinlangan na magyakapan at magbulungan ng mga salitang dati ay para sa kanya lamang. You know, Marco, nakakaumay na ang acting mo bilang mabait na asawa. Bulong ni Sanya. Ngunit ang kanyang boses ay malinaw na naririnig ni Isabela sa katahimikan ng sasakyan. When will you finally get rid of that pathetic woman? She's so boring, so fragile. Parang isang basong madaling mabasag. Isang mapait na nangisi ang gumuhit sa mga labi ni Marco. Soon, honorable ang tanga-tanga niya kasi. She actually thinks I still love her. Hindi niya alam na ang bawat gabi na sinasabi kong may meeting ako, ikaw ang kasama ko, habang siya ay naghihintay na parang asong nagmamakaawa ng atensyon. Ang mga kuko ni Isabela ay bumaon sa balat ng manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang galit na naramdaman niya
ay tila isang bulkang nagbabantang sumabog, ngunit pilit niya itong ibinaba sa kanyang tiyan. Ang bawat pangiinsulto, ang bawat tawa ni na Marco at Sanya ay naging gasolina sa apoy na nagpapatakbo sa kanya ngayon. Gusto niyang ihinto ang sasakyan, lumingon, at isampal sa kanila ang katotohanan, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Ang paghihiganti ay isang putahe na pinakamainam na isinisilbi ng malamig. Tumingin muli si Isabela sa rearview mirror. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa refleksyon ng mga mata ni Marco. Kahit natatakpan ng kanyang mukha, ang tindi ng titig ni Isabela ay tila naging isang pisikal na puwersa. Biglang napatigil si Marco sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang mga kilay ay nagtagpo, tila may pilit na inaalala. "Wait! Stop for a second!" Utos ni Marco. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso at puno ng hinala. Naramdaman ni Isabela ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Ang kanyang paa sa preno ay nanginginig. Huminto ang sasakyan sa gilid ng madilim na kalsada. Lumingon ng bahagya si Marco patungo sa upuan ng driver. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang lumalapit sa divider. "Bakit parang pamilyar ang mga mata mo?" tanong ni Marco. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa gilid ng cap ni Isabela. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humahalo sa pabango ni Sanya. Lumilikha ng isang nakakasulasok na atmosfera. Hindi gumalaw si Isabela, ni hindi siya huminga. Ang kamay ni Marco ay dahan-dahang umangat. Tila may balak na abutin ang maskara na tumatakip sa mukha ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan ay ang mabilis at malakas na pagpintig ng kaba sa dibdib ni Isabela. Isang tunog na tila nagbabadya ng isang lihim na malapit ng mabunyag sa gitna ng kadiliman. "Isabela, saan ka ba galing? Halos mabaliw ako sa pag-aalala sa iyo, hon. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko?" Ang tinig ni Marco ay puno ng lambing, isang tono na dati ay nagpapagaan sa kalooban ni Isabela. Ngunit ngayon ay tila malapot na putik na dumidikit sa kanyang balat. Pagkapasok niya sa mansyon, sinalubong siya ng kanyang asawa ng may mahigpit na yakap. Naramdaman ni Isabela ang init ng katawan ni Marco. Ang parehong katawan na kanina lamang ay nakadikit kay Sanya sa loob ng kanyang kotse. Ang pagbabalat kayo ng lalaking ito ay walang kapantay. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng tunay na pait at pag-aalala. Tila ba siya ang pinakatapat na asawa sa buong mundo? Nanatiling tahimik si Isabela, hinahayaan ng kanyang sarili na maging isang malamig na estatwa sa loob ng mga bisig ni Marco. Ang bawat haplos nito sa kanyang likod ay nagdudulot ng pangingilabot sa kanyang kalamnan. Isang pagnanais na sumigaw at itulak ito palayo. Ngunit pilit niyang pinatitigas ang kanyang loob. "Medyo sumama lang ang pakiramdam ko, Marco. Gusto ko lang mapag-isa at magpahinga." Mahinang sagot ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. "You look so pale, Isabela. Sinasabi ko na sa'yo, hindi mo dapat pinapabayaan ang sarili mo," wika ni Marco, habang inaalalayan siya paupo sa kanilang malambot na sofa. "Huwag kang mag-alala. Ipinaghanda kita ng mainit na gatas. Inilagay ko na rin doon ang mga bitamina mo para masarap ang tulog mo ngayong gabi." Ang dahan-dahang paglapag ng baso sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol ay lumikha ng isang mahinang tunog na tila babala sa pandinig ni Isabela. Pinanood niya ang usok na paitaas mula sa puting likido. Isang inuming dapat ay simbolo ng pag-aalaga. Ngunit alam niyang ito ang lason na dahan-dahang nagpapalabo sa kanyang isipan nitong mga nakaraang buwan. Ang bawat lunas na ibinibigay ni Marco ay bahagi ng isang planong unti-unti siyang ililibing ng buhay sa loob ng isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip. "Ubusin mo yan, Honorable. I want to make sure you're okay bago tayo matulog." Udyok ni Marco nang may mapanlinlang na ngiti. Kinuha ni Isabela ang baso.
Naramdaman niya ang init niyon sa kanyang mga palad, isang init na kabaligtaran ng panlalamig ng kanyang puso. Nang tumalikod si Marco para kunin ang kanyang cellphone, mabilis, ngunit maingat na ibinuhos ni Isabela ang gatas sa loob ng isang malaking paso ng halaman na nasa tabi ng sofa. Pagbalik ni Marco, ang baso ay wala ng laman at si Isabela ay nakasandal na sa upuan. Pilit na ipinapakita ang isang antok na mukha. "Good girl!" bulong ni Marco habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Sige na, mauuna na ako sa kwarto. May kakausapin lang akong kliyente sa library." Nang masiguro ni Isabela na nakalayo na si Marco, dahan-dahan siyang tumayo at sumunod ng walang ingay. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Tumigil siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Sa loob, ang liwanag ng isang lampara ay lumilikha ng mahahabang anino sa dingding at doon niya nakita si Marco na seryosong nakikipag-usap sa telepono. "Attorney V, nakahanda na ba ang lahat?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay wala na ang lambing kanina. Pinalitan ito ng isang malamig at kalkuladong tono. "Oo, uminom na siya. Sigurado akong bukas ay hindi na siya makakapag-isip ng maayos. I want the transfer of titles to be finalized by noon. Kapag napirmahan na niya ang mga to, wala na tayong magiging problema." Huminto sandali si Marco, tila nakikinig sa kabilang linya. Isang madilim na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Anong katarungan? Sa mundong ito, ang katarungan ay para lang sa mga may hawak ng pera. At bukas, ang lahat ng yaman ng mga Roxas ay mapapasa akin na. Ang pasilidad ay naghihintay na sa kanya. Doon, wala nang makakaalam kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Sino ba ang maniniwala sa isang baliw? Napahawak si Isabela sa pintuan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang malakas na hampas na nagpapatunay na ang lalaking pinakasalan niya ay matagal na niyang pinatay sa loob ng kanyang isipan. Ang katarungang binanggit nito ay tila isang malupit na biro. Habang nakatayo sa dilim ng pasilyo, naramdaman ni Isabela ang bigat ng katotohanan. Ang taong dapat ay nagtatanggol sa kanya ang siya palang humuhukay ng kanyang libingan. Ang katanungang bumabalot sa kanyang puso ay hindi na kung bakit ito ginagawa ni Marco, kundi kung hanggang kailan niya kayang panindigan ang pagbabalat kayo bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Paano niya malalabanan ang isang kaaway na natutulog sa tabi niya tuwing gabi? Paano siya makakatakas sa isang bitag na ang pain ay ang sarili niyang pagmamahal? Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, tanging ang anino ng kanyang pag-iisa ang nananatiling tapat sa kanya, habang ang bukas ay tila isang bangin na naghihintay sa kanyang pagbagsak. Walang sino man ang makapagliligtas sa iyo kundi ang sarili mo, Isabela. Sa mundong ito, ang mga luha ay tubig lamang, ngunit ang galit ay nagsisilbing gasolina upang mabuhay. Ang mga salitang ito ng kanyang yumaong ama ay tila bumalik sa kanyang gunita habang mabilis siyang naglalakad papalayo sa mansyon sa gitna ng madaling araw. Ang hamog ay dumidikit sa kanyang balat, malamig at malungkot, habang ang bawat ilaw ng poste sa kalsada ay tila mga matang mapanghusga sa kanyang pagtakas. Bit-bit ang kanyang lumang backpack, tinahak ni Isabela ang daan patungo sa isang lumang garahe sa dulo ng isang makipot na eskinita sa luma at tila nakalimutang bahagi ng lungsod. Ang amoy ng kalawang, lumang langis at goma ang sumalubong sa kanya doon. Sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap ang liwanag, nakita niya ang isang matandang lalaking may puting buhok na abala sa pag-aayos ng makina ng isang sasakyan. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay na puno ng grasa ay tila isang ritual ng katapatan. "Lolo Mang," ang mahinang tawag ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig,
Tila isang batang nawawala sa gitna ng unos. Napatigil ang matanda. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng madilim na kapaligiran. Kahit suot ni Isabela ang kanyang cap at face mask, ang matanda ay hindi nag-atubiling bitawan ang kanyang hawak na wrench. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang tunog na puno ng kalungkutan at pagkilala. Anak Isabela, alam kong darating ang araw na ito. Wika ni Lolo Mang. Ang kanyang boses ay garalgal, ngunit puno ng init. Kahit takpan mo ang iyong mukha ng 100 maskara, makikilala at makikilala ko ang mga mata ng kaisa-isang anak ni Don Roberto. Hindi na napigilan ni Isabela ang kanyang sarili. Lumapit siya at yumakap sa matandang driver na nagsilbing pangalawang ama niya noong bata pa siya. Ang amoy ng grasa sa damit ni Lolo Mang ay tila mas mabango pa kaysa sa lahat ng mamahaling pabango sa kanilang mansyon, dahil ang amoy na ito ay amoy ng katotohanan at kaligtasan. Lolo, pinagtaksilan nila ako. Wala na po akong matakbuhan. Hikbi ni Isabela. Ang kanyang muka ay nakabaon sa balikat ng matanda. Inalalayan siya ni Lolo Mang paupo sa isang lumang silya. Makinig ka sa akin, Isabela. Ang iyong ama, hindi siya naging bulag. Bago siya pumanaw, alam niyang may ambisyon ang lalaking pinakasalan mo. Sinabi niya sa akin, Mang, kapag dumating ang araw na ang aking anak ay wala nang masandalan, dalhin mo siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tumayo ang matanda at naglakad patungo sa isang sulok ng garahe na natatakpan ng mga lumang gulong. May kinuha siyang isang maliit na kahon na gawa sa bakal, tadtad na ng kalawang ngunit nananatiling matibay. Ang dahan-dahang pag-ikot ng susi sa loob ng kandado ay lumikha ng isang mahinang tunog na tila nagbubukas ng isang lihim na matagal nang nakabaon. Ano po iyan, Lolo? Tanong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kahon. Ito ang emergency fund at mga dokumentong hindi alam ni Marco. Paliwanag ni Lolo Mang habang binubuksan ang takip. Dito nakatago ang mga ebidensya ng mga ilegal na transaksyon ni Marco bago pa man siya maging CEO. Ang iyong ama ay nag-iwan ng mga kopya ng ledger na magpapatunay na matagal na siyang nagnanakaw sa kumpanya. At ito, inabot niya ang isang maliit na susi na may nakasabit na luma at kupas na keychain ng isang kotse. Ito ang susi sa isang safe box sa bangko na tanging ikaw lang ang makakapagbukas. Naramdaman ni Isabela ang muling pagtibok ng pag-asa sa kanyang puso. Ang bigat ng kanyang dusa ay tila nabawasan, pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Hinawakan niya ang susi, naramdaman ang lamig ng metal sa kanyang palad. Lolo, ayaw ko lang pong mabawi ang kumpanya. Wika ni Isabela ng may diin. Gusto ko pong makita silang bumagsak. Gusto ko pong maramdaman nila ang bawat hapdi na ibinigay nila sa akin habang ako ay nakatitig sa kanila mula sa manibela ng aking buhay. Ngumiti si Lolo Mang, isang ngiting may halong pagmamalaki. Iyan ang aking alaga. Ang tunay na Roxas ay hindi marunong sumuko, lalo na kung ang dangal na ang nakataya. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng madaling araw ay biglang nabulabog. Ang mahinang paggalaw ng mga bato sa labas ng garahe ay nagpahiwatig ng isang paparating na panganib. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng garahe. Ang mga ilaw niyon ay direktang tumama sa kanila, tila isang Manila na handang lumamon sa sinumang humarang. Nanigas si Isabela sa kanyang kinatatayuan. Ang anino ng sasakyang yon ay tila isang pamilyar na bulto na matagal na niyang kinatatakutan. Sino ang nakahanap sa kanya sa liblib na lugar na ito? At bakit parang alam nito ang bawat hakbang na kanyang ginagawa? Ang mansyong ito, na dati ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at himig ng tawanan, ay unti-unti nang nagiging isang malamig na hawla, isang lugar
kung saan ang katotohanan ay pilit na ibinabaon sa ilalim ng mga naggagandahang kasangkapan. Kinabukasan, hindi pa man lubusang sumisikat ang araw, ang katahimikan ng bahay ay binuwawag ng pagdating ng isang pamilyar na bulto. Nakatayo si Isabela sa itaas ng hagdan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa pasamano habang pinapanood ang kanyang asawa na may kasamang ibang babae sa loob ng kanilang sala. Isabela, hon, gising ka na pala, wika ni Marco nang may malapad ng ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang asawa, kundi sa babaeng nasa tabi niya. I want you to meet Sanya. She's the most sought-after interior designer sa bansa. I hired her para ayusin ang ilang bahagi ng bahay natin. Alam mo namang gusto kong maging presko ang paligid para sa paggaling mo. Pumasok si Sanya nang may pagmamalaki. Ang tunog ng kanyang matitulis na takong sa makinis na sahig ay tila bawat pagtarak ng karayom sa pandinig ni Isabela. Inilibot ni Sanya ang kanyang paningin sa paligid ng may panghahamak. Tila ba ang bawat gamit na pinili ni Isabela ay isang malaking pagkakamali. Hi Isabela, long time no see. Bati ni Sanya sa isang tonong puno ng kaplastikan. Don't worry, I'll make sure this place looks expensive. Masyado kasing traditional ang taste mo. It's a bit suffocating, don't you think? Hindi sumagot si Isabela. Nanatili siyang kalmado sa labas, ngunit sa loob niya ay tila may isang bagyong namumuo. Alam niya ang larong ito. Alam niyang ang presensya ni Sanya sa loob ng kanyang tahanan ay bahagi ng plano upang tuluyan siyang mabaliw. Sa paglipas ng mga oras, nagsimulang magbago ang takbo ng paligid. Nawawala ang kanyang mga paboritong libro at ang mga litrato ng kanyang mga magulang ay nakita niyang nakatago sa loob ng imbakan ng mga basura. Sa tuwing itatanong niya ito kay Marco, ang sagot nito ay laging puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Hon, baka nakalimutan mo lang kung saan mo inilagay. You've been very forgetful lately, remember? Bulong ni Marco habang hinahaplos ang kanyang balikat. Maybe the illness is getting worse. Kailangan mo talagang mag-ingat. Doon sa kusina, habang naghahanda si Isabela ng merienda, narinig niya ang mahihinang bulungan ni Marco at Sanya na nagmumula sa kabilang silid. Ang bawat salita nila ay tila mga lason na dahan-dahang pinapatay ang kanyang natitirang pasensya. Nakikita mo ba ang mukha niya? She looks so lost. Hagigik ni Sanya. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang gasgas sa porselana. Kaunti na lang, Marco. At tuluyan na siyang maniniwalang nawawala na siya sa sarili. This house will finally be ours. Huminga ng malalim si Isabela. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang nanginginig na mga daliri habang inilalagay ang mainit na kape sa mga tasa. Sa sandaling iyon, ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang isang plano, kundi isang pangangailangan para sa kanyang kaligtasan. Naglakad siya patungo sa sala, bitbit ang tray na may 2 tasa ng kape. Isang matamis at maamong ngiti ang ginuhit niya sa kanyang mga labi. Isang nangiting itinuro sa kanya ng sakit at pagtataksil. Here is your coffee, Sanya. Wika ni Isabela nang may malambing na tinig habang dahan-dahang iniaabot ang tasa sa babaeng umagaw sa kanyang asawa. Special blend yan. Nilagyan ko ng sapat na tamis dahil alam kong mahilig ka sa mga bagay na hindi sayo. Napatigil si Sanya sa pag-inom. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Tila sinusubukang basahin kung may double meaning ang sinabi ni Isabela. Ngunit si Isabela ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang anyo ay tila isang reyna na hindi matitinag ng anumang bagyo. Isabela, kailangan mo na yata talagang magpahinga sa probinsya, sa isang pasilidad na espesyalista sa mga katulad mo. Biglang singit ni Marco. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng awtoridad. I've already talked to the doctors. It's for your own good, hon. Ayaw kong lumala ang kalagayan mo dito sa bahay. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang hatol ng kamatayan.
Naramdaman ni Isabela ang paglamig ng kanyang mga kamay, ngunit hindi niya hinayaang makita nila ang kanyang takot. Ang katarungang hinahanap niya ay tila isang malayong bituin, ngunit sa gabing ito, alam niyang ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Paano siya makakatakas sa isang bitag na ang mismong asawa niya ang naglatag? Sa gitna ng sarili niyang tahanan, naramdaman ni Isabela ang bigat ng pag-iisa, habang ang anino ng pasilidad na binanggit ni Marco ay tila isang madilim na bunganga na handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Wala na siyang puso. Pinatay niya ang pangarap ng mga taong naglingkod sa kumpanya ng tapat sa loob ng maraming dekada at wala man lang siyang bakas ng pagsisisi. Ang boses na yon ay galing kay Clara, ang matapat na sekretary ni Marco, na ngayon nakaupo sa backseat ng kotse ni Isabela. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghikbi at ang kanyang mga mata ay mugto na sa matagal na pag-iyak. Sa labas, ang langit ng Maynila ay tila nakikiramay sa bigat ng damdamin sa loob ng sasakyan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa windshield ay lumilikha ng mga guhit ng tubig na tila mga luhang hindi natatapos. Inayos ni Isabela ang kanyang suot na face mask at cap, pilit na pinapakalma ang sariling kaba. Ano po ang nangyari, ma'am? Mukhang napakabigat ng dinadala niyo, malumanay na tanong ni Isabela sa wikang Taglish, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kalsada, ngunit ang kanyang pandinig ay nakatutok sa bawat salita ni Clara. Ang hayop na Marco na yan! Bulalas ni Clara, ang galit ay humahalo sa kanyang mga hikbi. Hindi lang pala ang asawa niya ang niloloko niya. Nalaman ko na nilustay niya ang retirement funds ng mga empleyado. Ang mga lolo at lola na nagtrabaho simula pa nung panahon ni Don Roberto, wala nang makukuha dahil ninakaw niya ang pera para pambili ng mga luho nila ng kabit niya. Pinalalabas niyang nalulugi ang kumpanya, pero ang totoo, dahan-dahan niyang sinisimot ang kaban para sa sarili niyang interes. Naramdaman ni Isabela ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa sakit ng pagtataksil sa kanya. Ang Roxas Group ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ang dugo at pawis ng kanyang ama. Ang isiping ang mga taong itinuring ng kanyang ama na pamilya ay ngayoy naghihirap dahil sa kasakiman ni Marco ay nagdulot ng isang apoy sa kanyang puso na hindi kayang patayin ng anumang ulan. Dahan-dahang itinigil ni Isabela ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Kumuha siya ng isang malinis na tissue at iniabot ito kay Clara. Ang simpleng pagdait ng kanilang mga daliri ay tila isang tahimik na pangako ng pagkakaisa sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa biktima ng iisang demonyo. Ma'am, huwag po kayong matakot. Kung may ebidensya po kayo, hindi niya kayo matatalo. Wika ni Isabela nang may diin sa bawat salita. May kinuha si Clara sa loob ng kanyang bag, isang maliit na USB drive na kulay pilak. Narito ang lahat, ang mga tunay na ledger, ang mga pekeng pirma, at ang mga transaksyon sa mga dummy accounts niya. Gusto ko itong ilabas, pero natatakot ako. Makapangyarihan si Marco, baka ipapatay niya ako bago pa man ako makapunta sa mga awtoridad. Tumingin si Clara sa rearview mirror, direkta sa mga mata ni Isabela. Ikaw, driver, mukha kang mabait. Hindi ko alam kung bakit sa iyo ko ito sinasabi, pero pakiramdam ko ay maiintindihan mo ako. Pakisuyo, itago mo muna ito. Kung may mangyari sa akin, gamitin mo ito para pabagsakin ang halimaw na yan. Nang hawakan ni Isabela ang USB, naramdaman niya ang bigat niyon, hindi dahil sa timbang ng metal, kundi dahil sa katotohanang nakapaloob dito. Ito ang susi upang mabawi hindi lamang ang kumpanya, kundi ang dangal ng kanyang pamilya. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang paghihiganti. Ito ay para sa katarungan ng lahat ng taong ninakawan ni Marco ng kinabukasan. Ibinaba ni Isabela si Clara
sa tapat ng isang maliit na apartment. Pinanood niya ang paglakad ng sekretary hanggang sa makapasok ito sa pinto. Ang anino nito ay dahan-dahang nilalamon ng dilim ng gabi. Habang mag-isa na lamang siya sa loob ng kotse, ang tanging tunog na naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang sarili niyang paghinga na puno ng determinasyon. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag nang dahan-dahang gumaralgal ang kanyang cellphone sa ibabaw ng dashboard. Isang mensahe ang lumitaw sa screen mula sa isang hindi kilalang numero. Ang liwanag ng screen sa gitna ng dilim ay tila isang matang nakatitig sa kanya. Binasa ni Isabela ang mensahe at sa bawat titik na kanyang nababasa, ang kanyang dugo ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Alam ko kung sino ka, Isabela Roxas. Huwag mong isiping ligtas ka sa ilalim ng maskarang yan. Naghihintay na ang huling hantungan mo. Nabitawan ni Isabela ang kanyang cellphone. Sino ang nagpadala nito? Si Marco ba? O may iba pa bang nanonood sa bawat galaw niya sa dilim? Ang kalsada sa kanyang harapan ay tila naging isang mahabang bangin at sa pagkakataong ito, hindi na niya alam kung sino ang tunay na humahawak sa manibela ng kanyang kapalaran. Isabela, kailangan natin ng sariwang hangin. Masyado ka nang nakukulong dito sa loob ng mansyon. Baka ito ang dahilan kung bakit hindi gumagaling ang iyong isipan. Ang boses ni Marco ay tila malambot na seda, ngunit sa likod nito ay ang talim ng isang katayan. Sa gitna ng malakas na ulan at madilim na gabi, sa pilitang inakay ni Marco si Isabela patungo sa kanilang sasakyan. Walang nagawa si Isabela kundi ang sumama. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa takot na nanunuot sa kanyang mga buto. Alam niya ang lugar na tinatahak nila, ang palikulikong daan sa gilid ng bangin sa Antipolo, kung saan ang tanging liwanag ay ang kidlat na paminsan-minsang nagpapatingkad sa bagsak ng ulan. Huminto ang sasakyan sa mismong gilid ng matarik na dalisdis. Ang dahan-dahang pag-ikot ng mga gulong sa basang lupa ay nagdulot ng isang nakakangilong tunog ng pagkiskis ng bato at putik. Pinatay ni Marco ang makina. Ang tanging maririnig na lamang ay ang malakas na paghampas ng mga patak ng ulan sa bubungan ng kotse, tila ba libo-libong maliliit na daliri ang pilit na kumakatok upang pumasok. Stay here, Hon. May titingnan lang ako sa gulong. Parang may kakaibang tunog, wika ni Marco bago lumabas ng sasakyan. Mula sa bintanang puno ng hamog, nakita ni Isabela ang anino ni Marco na naglalakad patungo sa likuran. Naramdaman niya ang dahan-dahang pag-uga ng sasakyan. Hindi ito isang ordinaryong pag-uga. Ito ay ang unti-unting pagtagilid ng buong bigat ng bakal patungo sa kawalan. Ang kaba sa dibdib ni Isabela ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang tadyang. Sa sandaling iyon, ang lahat ng natutunan niya sa mga lansangan ng Maynila bilang si Bella ay nagising. Ang kanyang mga daliri na dati ay marupok ay mabilis na humawak sa manibela at sa kambyo. Naramdaman niya ang pagpalahaw ng makina nang pilitin niya itong buhayin. Ang pagkiskis ng mga gulong sa malambot na putik ay naglabas ng amoy ng nasusunog na goma na humalo sa amoy ng ulan. Sa isang iglap, bago pa tuluyang mahulog ang sasakyan sa bangin, mabilis na naisulong ni Isabela ang kotse, pabalik sa matigas na bahagi ng kalsada. Ang bigat ng sasakyan ay tila isang higante na pilit siyang hinihila pababa, ngunit ang kanyang determinasyong mabuhay ay mas matimbang. Lumabas si Isabela ng sasakyan at tumakbo. Ang bawat pagtapak ng kanyang mga paa sa maputik na kalsada ay tila pagtakas mula sa mismong kamatayan. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha. Humahalo sa mga luhang, hindi na niya mapigilan. Narinig niya ang galit na sigaw ni Marco mula sa malayo. Isang tinig na hindi na tao, kundi isang halimaw na nawalan ng biktima. Isabela, bumalik ka rito. Ang boses na yon ay tila kulog na sumasabay sa puot ng kalikasan. Hindi lumingon si Isabela.
Ang kanyang mga binti ay nangihina. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang matutulis na tinik sa kanyang baga. Ang hapdi ng pagkakasugat ng kanyang braso sa isang matulis na sanga ay hindi niya inalintana. Ang tanging mahalaga ay ang layo, ang distansya sa pagitan niya at ng impyernong binuo ni Marco. Sa gitna ng kadiliman, unti-unting nanlabo ang kanyang paningin. Ang bawat patak ng ulan ay tila naging mga kislap ng liwanag hanggang sa tuluyan ng magdilim ang lahat. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa basang damo. Ang kanyang kamalayan ay dahan-dahang tinangay ng agos ng kawalan ng malay. Ang huling naramdaman niya ay ang malamig na yakap ng lupa. Tila ba ito ang tanging bagay na tumanggap sa kanyang pagod na pagkatao? Nang muling magbukas ang kanyang mga mata, hindi ang madilim na kalsada o ang ulan ang bumati sa kanya. Isang pamilyar na halimuyak ng lumang papel at tabako ang pumasok sa kanyang ilong. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin. Ang mga matatandang istante ng libro, ang malaking mesang gawa sa Nara, at ang portrait ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Ito ang opisina ni Don Roberto. Naramdaman ni Isabela ang init ng isang kumot na nakabalot sa kanya. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat, isang kakaibang kapanatagan ang namahay sa kanyang puso. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, isang malaking katanungan ang bumabagabag sa kanya. Paano siya nakarating dito? Sino ang nakahanap sa kanya sa gitna ng unos at nagdala sa kanya sa huling kuta ng kanyang ama? Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang isang anino ng taong nakatayo malapit sa bintana. Nakatanaw sa labas kung saan dahan-dahan nang tumitila ang ulan. Ang pintig ng kanyang puso ay muling bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang baka sa wakas, hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Ang bawat anino sa silid na ito ay tila mga bulong ng nakaraan. Mga alaala ng isang amang hindi kailanman sumuko sa hamon ng buhay. Dahan-dahang humarap ang aninong nakatayo sa tabi ng bintana. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumama sa kanyang mukha. Inilalantad ang mga kulubot na dala ng karunungan at katapatan. Hindi ito ang mukha ng isang kaaway. Siya si Attorney Vic, ang matalik na kaibigan at legal na tagapagtanggol ng kanyang ama sa loob ng 3 dekada. Attorney, Vic? Ang mahinang sambit ni Isabela, ang kanyang tinig ay may halong gulat at pag-aalinlangan. I saw you. Kausap mo si Marco sa library. Akala ko, kasabwat ka niya sa pag-ubos ng mga ari-arian ko. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado habang dahan-dahan itong lumalapit sa kinaroroonan ni Isabela. Ang mahinang pag-usad ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila isang ritual ng pagpapakumbaba. Isabela, iha, kailangang maniwala si Marco na hawak niya ako sa leeg upang maprotektahan ko ang mga natitirang baraha mo. Paliwanag ni Attorney Vic, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng katiyakan. Hindi ako kailanman tatalikod kay Don Roberto. Ang bawat dokumentong pinapirmahan ko sa iyo, sa harap niya ay mga huwad na papel lamang. Ang mga tunay na titulo at shares ay ligtas na nakatago sa ilalim ng iyong pangalan. Naghihintay lamang sa sandaling maging handa ka ng lumaban. Naramdaman ni Isabela ang unti-unting pagtunaw ng yelo sa kanyang puso. Ang pag-aakalang siya ay nag-iisa ay tila isang maling panaginip. Ang bawat hapdi ng kanyang mga sugat ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. He tried to kill me, Attorney, kanina lang, sa bangin. Ang nanginginig na sumbong ni Isabela habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa kumot. Alam ko, iha. Kaya naman tapos na ang panahon ng pagtatago. Wika ni Attorney Vic habang iniabot ang isang itim na folder. Bukas, magdadaos ang Roxas Group ng isang celebration dinner para sa tagumpay ni Marco. Ito ang pagkakataon nating ilatag ang huling bitag.
Inimbita ko na sila ni Sanya. Akala nila ay ito ang gabi ng kanilang ganap na pagluklok sa tron. Isang kakaibang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Isabela. Gusto kong maging espesyal ang gabing iyon, attorney. I want them to feel the height of their victory bago ko sila itulak pababa. Sa paglipas ng gabi, naghanda si Isabela. Isinuot niya ang isang napakagandang itim na dress, isang damit na sumisimbolo sa pagluluksa para sa kanyang namatay na pag-ibig at ang pagsilang ng kanyang paghihiganti. Ngunit sa itaas ng maringal na damit na yon, isinuot niya ang kanyang lumang driver's jacket at ang kanyang kupas na cap. Ang duality ng kanyang pagkatao ay tila isang baluti na walang sino man ang makakatagos. Are you ready, Isabela? Tanong ni Attorney Vic habang pinagmamasdan siya. I've been training for this in every street of Manila. Attorney Ang, bawat kalyang dinaanan ko bilang si Bella ay nagturo sa akin kung paano humawak ng manibela sa gitna ng unos. Sagot ni Isabela ng may diin. Ang huling bahagi ng plano ay nagsimula sa parking lot ng Roxas Group. Ang mga sasakyang mararangya ay dahan-dahang dumarating. Ang bawat pagbukas ng pinto ay naglalabas ng mga taong puno ng kaplastikan at ambisyon. Doon sa isang madilim na sulok, naghihintay ang lumang Toyota. Maya-maya pa, naramdaman ni Isabela ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa dashboard. Isang booking ang pumasok. Ang pangalan sa screen ay tila isang sumpa na nagkatotoo. Marco. Sa labas ng gusali, nakatayo si Marco at Sanya. Kapwa may hawak na baso ng wine. Ang kanilang mga mukha ay namumula sa labis na katuwaan at kayabangan. Akala nila ay tapos na ang laban. Akala nila ay wala na ang babaeng humahadlang sa kanilang mga pangarap. Hon, let's take a grab. Masyado na tayong nakainom para magmaneho. At gusto kong i-celebrate natin ang gabing ito ng pribado sa penthouse. Malanding wika ni Sanya habang nakasandal sa dibdib ni Marco. Anything for my queen, sagot ni Marco ng may ngisi bago pinindot ang confirm sa kanyang app. Dahan-dahang pinaandar ni Isabela ang sasakyan papalapit sa kinaroroonan ng dalawa. Ang mahinang ugong ng makina ay tila isang hudyat ng paparating na hatol. Habang papalapit siya, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa rearview mirror. Ang mga matang puno ng apoy, ang mga kamay na matatag na nakahawak sa manibela. Tumigil ang sasakyan sa harap ni Marco at Sanya. Ang dahan-dahang pag-akyat ng bintana ng sasakyan ay nagbukas ng daan para sa huling biyahe ni Marco at Sanya patungo sa katotohanan. Let's go, driver! Sa penthouse, bilisan mo at may mahalaga kaming isa-celebrate. Utos ni Marco habang binubuksan ang pinto nang hindi man lang tinitingnan kung sino ang nasa harap. Hindi sumagot si Isabela. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa kalsada habang dahan-dahang tinatapakan ng gas. Alam niya, sa bawat pag-ikot ng gulong, papalapit na sila sa dulo ng kalsada. Isang dulo kung saan wala ng preno ang katarungan. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila naging malapot na lason, dala ng amoy ng mamahaling alak at ang mapanghing halimuyak ng tagumpay ni Marco at Sanya. Sa bawat paghinga ni Isabela sa ilalim ng kanyang maskara, nararamdaman niya ang pait ng bawat salitang namumutawi sa mga labi ng dalawang traidor sa kanyang likuran. Cheers to us, Hon, wika ni Sanya. Ang tunog ng pagtatama ng kanilang mga baso ay tila isang malutong na insulto sa gitna ng katahimikan. Sino ang mag-aakalang ang isang aksidente sa bangin ang tatapos sa lahat ng problema natin? Ang daling mawala ni Isabela. Parang bula. Isang mapait na ngangisi ang kumawala kay Marco habang hinahaplos ang buhok ni Sanya. I told you, she's weak. Ang akala niya ay ligtas siya sa opisina ng tatay niya. Pero hindi niya alam na bawat sulok ng buhay niya ay hawak ko na. Ngayong wala na siya, wala nang hahadlang sa atin. Ang mga kamay ni Isabela sa manibela ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na puot
na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Ang bawat pangungutya nila ay tila mga latay ng latigo sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang bigat ng USB drive sa kanyang bulsa at ang presensya ni Attorney Vic sa kanyang alaala ang nagsilbing angkla upang manatili siyang matatag. Sa halip na dumiretso sa penthouse, dahan-dahang iniliko ni Isabela ang sasakyan patungo sa isang madilim at liblib na bahagi ng kalsada sa tapat ng Roxas Group Headquarters kung saan naghihintay ang mga anino ng katotohanan. "Hey driver! Ibang daan ito kasi sa penthouse ang punta namin, hindi rito." Ang galit na sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng hinala, habang dahan-dahang sumusulong sa pagitan ng mga upuan. Hindi sumagot si Isabela. Ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ni na Marco at Sanya. Gamit ang isang mabilis na galaw, pinindot ni Isabela ang control panel upang ilak ang lahat ng pinto. Ang tunog ng pagkakandado ng mga mekanismo ay tila ang huling hatol sa dalawa. Dahan-dahang inihinto ni Isabela ang sasakyan sa ilalim ng isang aandap-andap na ilaw ng poste. Sa rearview mirror nagtagpo ang mga mata nila ni Marco. Sa pagkakataong ito, hindi niya na inalis ang kanyang titig. Inangat ni Isabela ang kanyang kamay, dahan-dahang tinanggal ang kupas na cap, at sa isang marahang paghila, inalis ang itim na maskara na tumatakip sa kanyang mukha. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay naging nakabibingi. Ang mukha ni Marco ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Ang baso ng wine sa kamay ni Sanya ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang likido ay kumalat na parang dugo sa madilim na alpombra. Isabela? Ang nauutal na sambit ni Marco. Ang kanyang boses ay halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Paano ka na nabuhay?" Isang malamig at matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. "Ang katarungan, Marco, ay hindi natutulog. Akala mo ba ay matatapos mo ang lahat sa isang bangin? Hindi mo alam na ang bawat kalyang dinaanan natin kanina, ang bawat salitang binitawan nyo ay napanood na ng buong board of directors at ng media sa pamamagitan ng kamera na ito." Itinuro ni Isabela ang isang maliit na lens na nakatago sa dashboard. Ang pulang ilaw nyon ay tila isang matang naghuhusga. Sa labas ng sasakyan, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag nang magdatingan ang mga sasakyan ng pulis. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumayaw sa paligid ng kotse, nagbibigay ng isang surreal na anyo sa eksena. "Tapos na ang biyahe niyo, Marco. Sanya? Baba na." Ang utos ni Isabela, ang kanyang boses, ay tila isang reyna na nagdedeklara ng digmaan. Ngunit sa gitna ng desperasyon, nakita ni Isabela ang isang madilim na pagbabago sa mukha ni Sanya. Mabilis na dumukot ang babae sa kanyang bag at isang matulis na bagay na kumikislap sa dilim ang lumabas. Ang bawat segundo ay tila bumagal. Ang galit ni Sanya ay naging isang pisikal na puwersa habang pilit niyang inaabot ang leeg ni Isabela mula sa likuran. "Kung babagsak kami, isasama ka namin sa impyerno." Ang huling sigaw ni Sanya bago ang isang malakas na tunog ng pagputok ang yumanig sa loob ng sasakyan. Isang tunog na nagpatahimik sa lahat ng usapan at nag-iwan ng isang malaking katanungan sa gitna ng bumabahang liwanag ng mga pulis. Ang tunog ng pagputok na yon ay tila nagpatigil sa tibok ng puso ng buong mundo. Hindi ito ang tunog ng tagumpay ni Sanya, kundi ang mabilis na pagbasag ng salamin sa gilid ng sasakyan nang gamitin ng mga pulis ang kanilang kagamitan upang buksan ang pinto at pigilan ang anumang karahasan. Sa loob ng ilang sandali, ang amoy ng pulbura at ang usok mula sa nabasag na salamin ay humalo sa malamig na hangin ng gabi na nag-iwan kay Sanya na nakadapa at pilit na pinipigilan ng mga awtoridad. Nakatitig lamang si Isabela sa kawalan,
Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa manibela kahit wala na ang panganib. Naramdaman niya ang marahang pagbukas ng pinto sa kanyang tabi at ang mainit na kamay ni attorney. Vic na humahawak sa kanyang balikat. Iha, tapos na. Ligtas ka na. Ang bulong ng abogado, ang boses nito ay tila isang angkla na humihila sa kanya pabalik sa dalampasigan mula sa isang malalim at madilim na karagatan. Pinanood ni Isabela kung paano kaladkarin ng mga pulis si Marco at Sanya palabas ng sasakyan. Ang maringal na suit ni Marco ay puno na ng dumi at ang kanyang mukha ay kakikitaan ng isang uri ng takot na hindi mababayaran ng kahit anong yaman. Wala na ang mapanuring ngisi. Pinalitan ito ng mga pagsusumamo at iyak na tila isang batang nawawala. Si Sanya naman ay patuloy na sumisigaw. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka, puno ng puot at kawalang pag-asa, habang ang mga posas ay dahan-dahang humihigpit sa kanyang mga pulso. Sa loob ng sumunod na mga linggo, ang katarungan na tila mailap ay dahan-dahang nanahan sa buhay ni Isabela. Sa tulong ng mga dokumentong ibinigay ni Lolo Mang at ang USB drive mula kay Clara, hindi nakaligtas si Marco sa mga kasong graft, plunder, at attempted murder. Ang bawat pirma na ginamit niya upang mandaya ay naging ebidensya na lalong nagdiin sa kanya sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Isang hapon, bumalik si Isabela sa mansyon ng mga Roxas. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana, nagbibigay ng liwanag sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot sa mga anino ng nakaraan. Naglakad siya patungo sa master bedroom at tinitigan ang kanilang wedding photo na nakasabit pa rin sa dingding. Dahan-dahan niyang kinuha ang frame. Ang mahinang pagdait ng kanyang mga daliri sa malamig na salamin ay nagpaalala sa kanya ng lahat ng sakit, ngunit wala na ang pait. May isang uri ng kapayapaan na dahan-dahang lumalaganap sa kanyang dibdib. Isang kapayapaang nanggagaling sa pagtanggap na ang lahat ng nangyari ay bahagi ng kanyang pagbangon. Inalis niya ang kanyang wedding ring, ang gintong kumikinang sa ilalim ng liwanag ay tila wala ng halaga. Inilapag niya ito sa ibabaw ng walang laman na lamesa, kasama ang lahat ng alaala ng isang buhay na hindi na niya kailangan. Ang bawat hakbang niya palabas ng silid na yon ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin na matagal na niyang pasan-pasan. Sa labas ng mansyon, naghihintay si Lolo Mang sa tabi ng lumang Toyota. Ang matanda ay nakangiti, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan, habang pinagmamasdan ang kanyang alaga na muling nakatayo ng tuwid at may dangal. Saan tayo, Isabela? Tanong ni Lolo Mang habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Tumingala si Isabela sa langit, sa mga ibong malayang lumilipad sa gitna ng asul na kalawakan. Kahit saan, Lolo. Kahit saang kalsada na ako naman ang pipili ng direksyon. Ngunit bago pa man sila makaalis, isang pamilyar na tunog ng pag-andar ng motor ang narinig sa gate. Isang messenger ang lumapit at nag-abot ng isang itim na sobre. Ang bawat pagpitik ng papel sa kamay ni Isabela ay nagdulot ng isang kakaibang kaba. Binuksan niya ito at nakita ang isang sulat na galing sa loob ng kulungan, isang huling mensahe mula kay Marco na may kasamang isang susi na hindi niya kailanman nakita. Ano ang huling barahan ni Marco? Isang paghingi ba ito ng tawad o isang panibagong bitag na magbubukas ng isang lihim na hindi pa niya natutuklasan? Tumingin si Isabela sa susi at sa kabila ng kanyang nakamit na tagumpay, naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin na tila nagbabadya na ang kwento ng kanyang buhay ay may isa pang kabanatang hindi pa naisusulat. Ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay dahan-dahang naghihilom sa paglipas ng panahon. Ngunit ang mga pilat na naiwan ay nagsisilbing mapa ng ating katatagan. Isang buwan matapos ang gabi ng pagtutuos, matatag na nakatayo si Isabela sa harap ng isang bagong gusali. Hindi ito bahagi ng Roxas Group, kundi isang pundasyong itinayo niya
Para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil, ang Bahay Roxas, landas ng pagbangon. Ang bawat pader niyon ay tila isang yakap sa mga pusong sugatan, isang lugar kung saan ang katahimikan ay hindi tanda ng takot kundi ng paghahanda para sa isang bagong simula. Bago ang formal na pagbubukas, naalala ni Isabela ang susing ipinadala ni Marco mula sa kulungan. Dinala siya ng susing iyon sa isang maliit na safe box sa isang lumang bangko. Sa loob niyon, walang ginto o pera. Tanging isang sulat lamang na puno ng mga luhang natuyo na at isang luma at kupas na litrato nila noong nagsisimula pa lamang sila. Isabela, ang panimula ng sulat ni Marco. Sa paghahangad ko ng yaman na akala ko ay magbibigay sa akin ng respeto, na wala ang tanging bagay na tunay na nagpapayaman sa akin, ang pag-ibig mo. Ang susing ito ay hindi para sa anumang kayamanan, kundi para sa isang kahon ng mga alaala sa atik ng iyong ama. Doon nakatago ang mga pangarap nating binuo bago ako lamunin ng kasakiman. Patawarin mo ako, hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil kailangan mong maging malaya sa galit na itinanim ko. Binasa ni Isabela ang sulat ng walang anumang hikbi. Sa pagkakataong ito, ang bawat salita ni Marco ay wala ng kapangyarihang saktan siya. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel at iniwan ito sa loob ng box. Hindi niya na kailangan ang mga alaalang iyon. Ang kapatawarang hinihingi ni Marco ay ibinigay na niya sa kanyang sarili. Ang kapatawarang maging malaya mula sa kadena ng nakaraan. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang nagiging kulay ube-ube at kahel sa kalangitan, muling sumakay si Isabela sa kanyang lumang Toyota. Inayos niya ang kanyang upuan at hinawakan ang manibela nang may kakaibang gaan sa loob. Hindi siya magtago, hindi siya magmamanman. Sa pagkakataong ito, binuksan niya ang kanyang Grab app bilang isang simpleng driver, hindi dahil kailangan niya ng pera, kundi dahil gusto niyang makinig. Isang booking ang pumasok. Isang batang babae, mukhang pagod at galing sa trabaho, ang sumakay sa likuran. Ang mahinang pagdausdos ng pinto at ang mabigat na pagbuga ng hininga ng pasahero ay naging simula ng isang tahimik na paglalakbay. "Mahirap po ba ang buhay driver, ma'am?" Tanong ng batang babae habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng kumislap. Ngumiti si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng rearview mirror. "Minsan mahirap, iha. Minsan maliligaw ka. O kaya ay titigil ang makina sa gitna ng daan. Pero ang mahalaga, hindi ka bumababa sa sasakyan hanggat hawak mo ang manibela. Laging may pagkakataon na makahanap ng bagong ruta patungo sa iyong destinasyon." Nakarating sila sa puntod ng kanyang mga magulang bago tuluyang magdilim. Ang bawat hakbang ni Isabela sa luntiang damo ay tila isang pag-uulat ng tagumpay. Inilapag niya ang mga sariwang bulaklak at hinaplos ang malamig na marmol. "Papa, Mama, nabawi ko na ang dangal ng ating pangalan, pero higit sa lahat, nabawi ko na ang aking sarili." Bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na awit na sumasabay sa ihip ng hangin. Sa kanyang huling pasada, sa araw na yon, huminto siya sa pampang ng Manila Bay. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay tila isang palakpak ng kalikasan para sa kanyang katatagan. Tumingala siya sa malawak na langit, sa mga bituin na unti-unting lumalabas sa gitna ng dilim. Naramdaman ni Isabela ang ganap na kapanatagan. Ang yaman na dati ay tila lahat-lahat sa kanya ay naging pangalawa na lamang sa dangal at pagmamahal sa sarili na kanyang natagpuan. Siya si Isabela Roxas, hindi na biktima, hindi na driver na nagtatago, kundi isang babaeng buo, matatag, at malaya. Habang dahan-dahan niyang pinaandar ang sasakyan pauwi, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa radyo.
isang kanta tungkol sa pag-asa. Napangiti siya. Alam niya, anuman ang dalhin ng bukas, anuman ang mga lubak sa kalsada na kailangan niyang harapin, handa na siya. Dahil sa wakas, siya na ang tunay na may-ari ng kanyang manibela at ang biyaheng ito ay kanya nang magpakailanman. Ang umaga sa Manila ay hindi na tila isang banta para kay Isabela Roxas. Ang sikat ng araw na tumatagos sa pagitan ng mga matatayog na gusali ay hindi na nagdadala ng kaba, kundi isang banayad na paalala na ang bawat liwanag ay may dalang pagkakataon para sa isang bagong simula. Sa loob ng kanyang opisina sa Roxas Group, ang paligid ay hindi na amoy ng malamig na ambisyon at pagtataksil. Pinalitan ito ng halimuyak ng mga sariwang sampagita at ang init ng pagkakaisa ng mga empleyadong ngayoy nakakatanggap na ng tapat na sahod at pagpapahalaga. Nakatayo si Isabela sa harap ng malawak na bintana, pinagmamasdan ang daloy ng mga sasakyan sa ibaba. Ang bawat paggalaw ng mga sasakyang yon ay tila mga ugat na nagbibigay buhay sa lungsod. At sa bawat sasakyang yon ay may mga kwentong hindi pa naisasalaysay. Naisip niya si Marco. Ang galit na dati ay tila isang apoy na tumutupok. Sa kanyang buong pagkatao ay dahan-dahan nang naging abo. At ang abong iyon ay tinangay na ng hangin ng panahon. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat, kundi ang pagpapasya na hindi na kailanman magiging bilanggo ng nakaraan ng kanyang puso. Ang kapayapaang natagpuan niya ay hindi nanggaling sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa pagtayo niya ng mag-isa nang walang anumang takot. Muling sumakay si Isabela sa kanyang sasakyan para sa isang huling pasada bago ang paglubog ng araw. Sa pagkakataong ito, wala na ang kap at maskara. Ang kanyang mukha ay lantad sa mundo, puno ng dangal at kapanatagan. Isang pasahero ang sumakay, isang ina na may kargang sanggol. Ang marahang paglapat ng pinto ng sasakyan at ang mahinang pag-ungol ng makina habang binabaybay ang kalsada ay tila naging isang oyaye para sa bata. "Salamat po, ma'am," wika ng ina nang makarating sa kanilang destinasyon. "Ang gaan po ng biyahe niyo," napangiti si Isabela. "Dahil alam ko na po kung saan ako pupunta, nanay." Sa huling sandali ng kwentong ito, tumigil si Isabela sa baybayin kung saan ang dagat at langit ay tila naghahalikan sa ilalim ng gintong liwanag ng dapit hapon. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa dalampasigan ay tila isang pasasalamat ng universo. Dito niya natagpuan ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo, dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi ang kawalan ng unos, kundi ang kakayahang manatiling matatag sa gitna nito. Napatawad na ba niya ang mga nagkasala sa kanya? Pinili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa bigat ng puot, at iyon ang pinakamataas na uri ng pagpapatawad. At ano ang aral na nais niyang iwan sa bawat taong nakikinig sa kanyang biyahe? Ang yaman ay maaring manakaw, ang posisyon ay maaring makuha ng iba, ngunit ang dangal ng isang tao ay mananatiling sa kanya hanggat hindi niya ito isinusuko. Ang bawat isa sa atin ay may hawak na manibela ng sarili nating buhay. Huwag kang papayag na maging pasahero lamang sa sarili mong tadhana. Tadhana. Kung maligaw ka man o masiraan sa gitna ng daan, tandaan mong laging may ruta, pabalik sa iyong sarili. Ang sikat ng araw ay tuluyan ng naglaho, ngunit si Isabela ay nanatiling maliwanag. Dahil sa dulo ng mahabang kalsada, natutunan niyang ang pinakamahalagang biyahe ay hindi ang paglayo sa sakit, kundi ang pagbabalik sa pusong marunong muling magmahal at magtiwala. Ang manibela ng kanyang buhay ay hawak na niya ng mahigpit at ang kalsada sa kanyang harapan ay malawak, maliwanag at puno ng pag-asa.